So yan po ang ating vision na dapat nating pinapamuhay, hindi lamang po vision. No? Pinapamuhay natin, dapat we are seekers of truth. At yung ating pong natatagpuan sa Biblia, nahahanap sa Biblia ay dapat nating pinamumuhay. Amen? At itong ating pinamumuhay at nahanap, natagpuan natin ay dapat nating binabahagi. Amen? At pagkatapos nating ibahagi, makaka-encounter po tayo ng mga tao na taliwas doon sa ating paniniwala at sa ating pinanindigang natagpuan at pinamuhay nating katotohanan. So dapat po natin itong ipagtanggol. That is defending the truth. Now, in relation to that, I will preach again. Honestly, nawalan po ako ng konti lang. May time pa rin ako mag-aral, pero naging constricted po yung aking, nagkaroon ako ng constraint in regards to preparing sermon. Ang ipipreach ko po, nilid ako ng Panginoon tungkol po doon sa ating na-preach na 2020, year 2020, during the pandemic. Siguro po, naaalala niyo itong preaching ko na ito during the pandemic. At ang naalala ko rito ay, nakasumpa tayo, kukunti pa lang yung mga umaatin doon eh. Sa Zoom pa lang kasi tayo doon eh. So, nakita ko yung video nito nakapost naman sa page natin eh. Iilan pa lamang tayo. So, ang topic for tonight is No Other Gospel. Originally preached October 2020. Okay? Ang theme po natin, Marks of a True Gospel, excerpt from Paul's letter to Galatians. Titignan po natin ano ba yung makikita natin na ito ay marka ng isang tunay na gospel ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Marks of a True Gospel, excerpt from Paul's letter to Galatians. Last 2020, during the pandemic, true wireless earbuds became a necessity for me because I listen to audio Bible and audiobooks every day. I also find it convenient answering calls while I am doing something else. Yung panahon na yun ay talagang mas kinailangan ko ng, alam niyo siguro yung yung true wireless earbuds, yung nilalagay sa tenga para makinig ka ng Bible, makinig ka ng books. Kasi during that time, nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng mga books, or nakikinig tayo ng mga books. I find it convenient kasi kapag ka nasa trabaho ako, may kailangang tumawag, nakakapagtrabaho ako, may kausap ako. So it's very convenient for me. So I spent hours of time searching for the best wireless earbuds for me. Then I decided to buy Samsung Galaxy earbuds. Ito, hindi ko pinopromote. Walang bayad sa akin dito. No? Ito yung, kasi sa pag-search ko, ito yung bagay sa akin kasi I'm using Samsung, I'm using Android. So, ito yung napili ko base sa pag-aaral ko. No? Before I bought it online, I spent hours watching videos that discuss the difference between original and counterfeit one. Pinag-aralan ko na, I spent times. Nag-aral po ako sa YouTube University. Para malaman ko ano ba ang fake at hindi. Kasi bibili ka, mag-spend ka ng around 300, mabili mo 30 dirham lang pala yung quality. Napeke ka. So I spent hours studying the difference between original and counterfeit. It becomes difficult to determine which one is original when it is so identical. Nakakita na ba kayo ng, parang parehong-pareho. Di ba? Itong bag na ito parang, parang Louis Vuitton. Parang original, parehong-pareho. Kasi it's difficult to determine pag halos pareho. Doon pumapasok yung tinatawag na deception. Di ba? Kasi parehong-pareho eh. When it is so identical. But we should always remember there is nothing like the original. Di ba? There is nothing like, okay, you can buy original. Magkaiba kasi yung concept kasi sa atin ng mga Pilipino. Pag sinabing local, fake agad. Ay, local yan. Fake. Hindi po mga kapatid. Mali yung konsepto nyo. Pag sinabing local, gawa dito, pero pwedeng original. Diba? Ginawa sa Pilipinas, pero original brand. Kasi ang konseptong Pilipino, ay, local. Peke. Hindi ganun. Mali yung konsepto natin. Ang mahalaga, original. Yung produkto na yun ay hindi kinopya lang sa iba as counterfeit. Nothing like the original. Sabi ko nga. The same with the gospel. Pareho din sa gospel, mga kapatid. We will not be able to differentiate the original from the counterfeit if we do not know the truth. Pagka nakinig kayo ng preaching, nakinig kayo ng sermon, mahirap i-differentiate
kung ito ba ay original gospel o hindi, kung hindi mo naman alam yung original. Kung hindi mo, katulad nung illustration natin kanina, kung hindi mo alam kung ano yung original na Samsung Galaxy earbuds, hindi mo alam yung capability, isang natutunan ko noon, kapag hindi original yung Samsung Galaxy earbuds, hindi siya makakapag-connect sa application mo na original sa cellphone. Hindi siya ma-detect ng apps ng Samsung. So yun, naintindi ko, okay. So nakita natin mga kapatid, the same thing with gospel. Kapag hindi mo alam yung original, hindi mo alam yung truth, mahirap i-differentiate, itong sinasabi ng tao na ito ay katotohanan, mahirap i-differentiate. Alright? We do not read and study the Bible. Pag hindi tayo nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon, mahirap i-differentiate ang counterfeit sa hindi. How can we identify false prophets if we are ignorant of the Bible? Paano masasabi? Itong tao na to false prophet. Itong tao na to hindi tama ang tinuturo. Paano mo mati-differentiate? Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka umattend ng Bible study. Hindi ka nakikinig kapag nagpipreach si pastor, ay talaga natutulog ka. Di ba? Say amen. Ayun, praise God. Kung inaantok, say amen. Ayun, praise the Lord. Di ba mga kapatid? Hindi tayo nakikinig ng mga puntos per puntos. Iniisip natin yung labada natin, iniisip natin yung mahal natin sa buhay, iniisip natin yung mga problema natin. Paano tayo lalago sa ating buhay spiritual? Di ba mga kapatid? Paano natin madi-differentiate yung tama sa mali? The main problem with Galatians is they are being influenced by counterfeit gospel. Ito ang problema ng mga taga-Galacia. Napapasukan sila ng counterfeit peke na gospel. Okay, they have been infiltrated by yung tinatawag na Judaizers. Ano yung mga Judaizers? Who teach salvation by obeying Mosaic law. Okay, for example, tayo ay Galatian church. May mga nakaka-penetrate na teaching. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, yung early church, may tinatawag silang mga itinerant preacher. Ano ibig sabihin nun? Pupunta sa isang bahay, pupunta sa isang church, magpipreach. So may mga Judaizer, during that time, merong mga Judaizers, yung mga nagtuturo na kailangan mong maging sumunod sa Mosaic law, magpatuli, gawin yung mga batas ni Moises upang ikaw ay maligtas. Yun yung tinatawag na Judaizers. Alright? Who teaches salvation by obeying Mosaic law, particularly circumcision. Okay? Kaya yung salitang pagtutuli, talaga nandun yun. Kailangan natin sabihin, mga kapatid, circumcision rites. Okay? Galatians 3:1-2, sabi diyan, you foolish. Imagine niyo yung tono ni Apostle Pablo rito. Hindi naman, you foolish Galatians. Hindi gano'n, mga kapatid. Ito galit siya, mga kapatid. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before you, whose eyes Jesus, Christ was publicly portrayed as crucified. This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law? Kasi nga, natatandaan nyo, yun yung nagpe-penetrate Tinuturo ng mga Judaizer, kailangan mo muna para maging tunay kang Kristiyano, maligtas ka, kailangan mong sumunod sa batas ni Moises. No? Or by hearing with faith. Pananampalataya o pagsunod sa kautusan. Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo, mamili kayo. Kayo ba'y naligtas sa pananampalataya o sa pagsunod sa kautusan ni Moises? What is gospel? In general sense, the gospel is the totality of the scripture. But in particular, the gospel is about the sacrificial death of Jesus as ransom for our sins. That we can be saved by grace through faith. Yun yung gospel. Dalawang concept ang gospel pag sinabi mong gospel. Ibig sabihin, the totality of scripture, that is gospel. And in particular sense, pag sinabi mong gospel, yung gospel of salvation that Jesus Christ died for your sins and you need to believe in the Lord Jesus and you will be saved by grace through faith. Yun yung particular, but in a general sense, the whole scripture, o yung tinatawag na tota scriptura. It is about the finished work of Christ on the cross when He victoriously shouted, Tetelestai. Nung sinabi ni Jesus Christ, naganap na, it is finished. Ibig niyang sabihin, yung ating mga kasalanan ay nabayaran na ng Panginoon Hesus. That's good news Yung evangelion, good news.
let us study Paul's letter to the Galatians and see what are the marks of a true gospel. Naalala ko, just for you to know, alam niyo yung secret service siguro, mga kapatid. Ano yung secret service? Yung mga nagpo-protekta sa President ng United States. Ang tawag doon sa mga grupo na yun, secret service. Trivia lang. Ang una nilang trabaho ay mag-check ng counterfeit na money. Biruin mo, ang layo, di ba? Ang trabaho nila ngayon to protect the president. Di ba? Si POTUS, ang tawag nila si POTUS. Pero nung unang panahon, ang trabaho nila to check counterfeit na money. Doon sila nagsimula. Ngayon para security service na sila ng president. Counterfeit. Let us study again the Paul's letter to Galatians and see what the marks. Ano ba yung marka ng ito? Tunay na gospel ito. Ano yung marka na yun? Number 1, the true gospel is faithful to the source. The true gospel is faithful to the source. Ang tunay na salita ng Panginoon, ang tunay na aral ng Diyos, ay tapat doon sa pinagmulan. Walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, ang mga disipulo, ang mga early believers, hanggang sa atin ngayon. Faithful to the source. Anong sabi ni Pablo? Paul said in Gospel of Christ, Paul said it is Gospel of Christ. 1:7, anong sabi ng 1:7? 6 and 7, basahin natin sabay-sabay. You are quickly deserted him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Amen? Nandiyan kayo? Then, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Tignan nyo mga pala, they are turning to a different gospel. Ito yung tunay na gospel. They are turning from a different gospel. Not that there is another. Truth by definition is exclusive. Sinasabi ni Apostle Pablo, hindi ibig sabihin merong iba. Ibig sabihin, truth by definition is exclusive. Ang truth, ang pag sinabing gospel, isa lang yun. Absolute. Kaya sinabing, hindi ibig sabihin na meron pang iba. Kung merong iba, peke yun. Yun ang ibig sabihin ng Apostle Pablo. Truth by definition is exclusive and excludes its opposite. Kapag magkaiba, pinagharap mo yung tunay at saka peke, it's opposite, mga kapatid. It's exclude. Therefore, ibig sabihin, this is counterfeit. Truth by definition excludes its opposite. A or B. A lang kasi ibang-iba itong B eh. Naintindihan yung gusto ko sabihin, mga kapatid. Word study of pervert and distort. From the Greek word, metastropo, meaning change from one state to another. Yung word, mga kapatid, na distort, pervert, ang from the Greek word, metastropo. Yung word na metastropo, galing sa dalawang salita yan, pinagsama. Yung unang salita, yung tinatawag na meta. New, kaya nga metamorphosis sa science eh. Nagbagong anyo. Di ba mga kapatid? So yung word na meta, it means new. Nakaproduce ka ng new through what? Through distortion. Through what? Through stropho, meaning twisting. You are distorting. Naintindihan yung ibig sabihin ng perversion? Pervert means what? From creating something new out of twisting. Paano ka nakagawa ng bago? Kasi itong kinounterfeit mo. Itong original, nag-twist-twist ka, parang yung salita ng Panginoon, naalala natin sa Genesis, sabi ng Panginoon, you will not die. Tinitwist ni Satan, mga kapatid. Ang ibig niya nang sabihin ay physical death. Di ba? Hindi naman talaga kayo mamamatay. Ang tinutukoy ng Panginoon is spiritual. Magsisimula sa spiritual. Twist-twist ng konti. Mula pa noon, ganoon na ang tactic ni Satan. To twist words. Metastropo, twisting. So nakakreate ka ng bago. Bakit? Kasi you are twisting. Parang yung fake, mga kapatid. Ito yung original. No? Gagawa ka ng bago out of that original by means of changing something. Okay, nandiyan kayo? Since Paul's gospel is faithful to the gospel of Christ, he has authority to warn anyone who preaches a different gospel. Kasi alam ni Pablo yung tinuturo niya,
ay direktang galing sa Panginoong Hesus. May authority siya ngayon na sawayin yung mga tao na nagtuturo na hindi naman katulad nung tinuturo niya. Bakit? Kasi nga yung tinuturo niya, faithful. Kung ano lang yung tinanggap niya, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Kapag tayo nagko-communion, nung sabi ni Apostol Pablo, "For I received from the Lord what I also pass on to you." The Lord Jesus, the night He was betrayed, took bread, and when He had given, diba? Yan yung lagi natin kinukote. Galing sa scripture yun. Yung tinanggap ko sa Panginoon, siya namang pinapasa ko sa inyo. Faithfulness to the source. So kapag nakakita tayo ng mga preacher sa YouTube, sa Facebook, tignan natin, ito ba ay faithful dun sa salita ng Panginoon o hindi? That's first mark of a true gospel. Faithfulness to the source. Faithfulness to the Lord Jesus Christ's teaching. Galatians 1:8-9. So nagkaroon siya ng confidence na sawayin yung mga taliwas kasi siya correct yung kanyang teaching eh. Galatians 1:8-9, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary," everyone say contrary. Taliwas no sa aming pinreach na, kasi nga bakit? Saan yung galing yung pinreach niya? Andiyan ba kayo? Saan ba galing yung pinreach ni Apostol Pablo? Sa Panginoong Jesus. Tinanggap niya sa Panginoon. "To what we preach to you, he is to be what? A curse." Originally, anathema. No? "As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you received, he is to be accursed." Note that Paul includes himself and all the apostles when he wants anyone who preaches a different gospel contrary to what they have preached. I-include niya yung sarili niya. Sabi niya, anyone, even angel, anyone from us, kung kami ay tumaliwas sa katotohanan ng salita ng Panginoon, nag-preach kami ng iba doon sa tinanggap namin sa Panginoon, abay sumpain kami. Matindi mga kapatid. Literally, ang word na yun ay go to hell. Mapunta sa impyerno. Kung nag-preach ng different gospel. Bakit? Ba't ganun ka-harsh? Kasi kapag false ang gospel na pinaniwalaan mo, it will not save you. Talagang biyaheng impyerno ka kasi the gospel you receive is false counterfeit gospel. Mapupunta talaga sa impyerno mga kapatid. So let them be of God's curse. Hayaan mo, mapunta sa impyerno. Note that Paul includes himself, mga kapatid. Yung word na anathema, ang ibig sabihin, a person or thing devoted to destruction. Because a curse of God, sinumpa ng Panginoon. Lahat ng, biruin mo, yung word ng Panginoon, tinutwist mo. Yung banal na salita ng Panginoon, iniiba mo. You are using the same tactic the enemy is using from the beginning. Kaya anathema. Not made up gospel. Tandaan nyo, ang salita ng Panginoon, not man-made. Hindi yan ininterpret natin. Hindi yan nanggaling sa atin. We are interpreting the words of God. Pero hindi tayo nanggagaling sa atin yung meaning, mga kapatid. Galatians 1:11-12, sabi niya, "I want you to know, brothers, that the gospel I preach," ano daw? "is not something that man made up." Hindi ako gumawa nito. Hindi galing sa akin ang salita na pinipreach ko sa inyo. Hindi galing kung kanino, mga kapatid. Amen? "I did not receive it from any man." Kanino kaya galing, mga kapatid? "Nor was I taught it. Rather, I receive it by revelation from Jesus Christ." Direkta, galing sa Panginoong Hesukristo. Sa panahon natin ngayon, wala na itong makakapagsabi. Sila lamang ang in-inspired ng Panginoon to write the gospel, to write the Bible. Hindi na natin pwede. Delikado pag may nagsabi, "Oh, I receive it from the revelation of Jesus." Delikado na yung mga kapatid. Close na ang revelation ng Panginoon. Yes, yung personal revelation, pinapaliwanag sa atin kung ano yung nakasulat na, that's okay. Pero yung mga new, totally new revelation, hindi na pwede, mga kapatid. May sasabihin mo sa amin, nakatanggap ako ng salita ng Panginoon, bukas ay darating na daw siya. Di ba? Ilan na yung, mula nung bata pa ako, ilan na nagsabi nun eh. Wala pa rin dumating eh. Di ba? "I receive it from the Lord." Thus saith the Lord. Yun laging sinasabi. Thus saith the Lord. Laging sinasabi, new revelation.
Hindi mga kapatid. Sabi ni Apostle Pablo, tinanggap niya yung word na yun sa Panginoon. They are inspired by the Holy Spirit to write the scripture. Andiyan kayo? Many preachers today proudly claim that they have a new revelation which directly comes from God. This is an invented gospel of their own. Gawa-gawa lang yun, mga kapatid. Amen? Amen, Taya? Praise God. Ano? Gawa-gawa. Pag may nagsabi sa inyo, mga kapatid, I am the Son of God. Oh. Eh, gawa-gawa lang yun. Andiyan pa ba tayo? Pag sinabing may mga bagong revelation sa Panginoon, directly come from God, counterfeit gospel yon, invented. Ito nga si Apostle Pablo, sabi niya, hindi galing sa amin. Sila ay tinalaga ng Panginoon to be apostles. They are the one establishing the church. Amen? Andiyan kayo? Amen. Jesus claims that what He preaches, ito ang maganda mga kapatid, maging si Jesus na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, He didn't claim words of His own. Hindi galing sa akin, galing kanino? Sa Ama. Tignan natin. John 7:16 to 17. Sabi niya dito, basahin natin. Jesus answered, my teaching is not my own. It comes from the one who sent me. Nakita niyo yung logic? Nakita niyo yung connection? From the Father to the Lord Jesus, to the Lord Jesus, to the apostles, to the early church, to the early church from us, to us. Faithfulness to the source. Dapat faithful ka from the beginning, from the Father to Jesus to the apostles to the early church to us. Yun yung tunay na gospel. Kapag lumihis-lihis ka doon, ay false gospel, counterfeit gospel. Kaya nga, the Holy Spirit does not, kasi sinasabi natin, oh, the Holy Spirit is telling me. Eh, wala naman sa Bible, ibig sabihin, contradicting sa Bible naman yung sinasabi mo. Di ba? Eh, mali mga kapatid. Sabi dito, Jesus, the Holy Spirit does not speak of His own. What He has heard, nakita niyo yung napakaganda mga kapatid eh. What He has heard from Jesus, He will remind us and help us to understand. Walang kontrahan eh. God the Father, sinabi ni Jesus, galing sa God the Father. O ngayon, age of the Holy Spirit tayo. Holy Spirit ang nasa atin. We are comforted by the Holy Spirit. Iniwan ng Panginoong Kristo ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit ba kukontrahin yung salita ni Jesus? Hindi mga kapatid eh. Faithful to the source pa rin eh. Anong sabi? John 16, verse 13. Sabi niyan, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not... Oh, ang linaw mga kapatid. Anong ang sasabihin niya? He will speak only what He hears, and He will tell you that is yet to come. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, yun ang i-reveal sa atin ng banal na Espiritu, yung katotohanan na nakareveal na ng Panginoon Jesucristo. Hindi yung sinabi ng Panginoon Jesucristo, A, tapos sasabihin ng banal na Espiritu, B. They will not contradict each other. Faithfulness to the source. The apostle did not make up a new gospel. They claim that it comes from the Lord Jesus Christ. John 17 verse 8, for I have passed on to you, ito yung sinasabi natin, on to them, the message you gave me, they accepted it and know that I came from you, and they believe you sent me. 1 Thessalonians 2:4, sabi dyan, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not as pleasing men, but God who examines our heart. Hindi nang galing sa kanino man yung aming mensahe. Ito'y galing sa Diyos. Amen, mga kapatid. The Spirit of truth, God will never contradict Himself. Sabi nga natin dyan, the voice of God will never contradict the Word of God. Ulitin natin, the voice of God will never contradict the Word of God. Hindi pwedeng sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, oh, sinabi sa akin ng Holy Spirit, ganito, ganyan, ganito. Eh, sabi ng Biblia, hindi. Hindi naman gano'n. God will not contradict Himself. Sinabi na ng Panginoon. Amen? God will not contradict Himself. If one morning you woke up and the Lord revealed to you that Jesus will come the next day, 3 in the afternoon, you just need to sleep again.
Because, because it is just a dream. Yung pala yun, mga kapatid. Kapag nagising ka, no, sasabihin mo, the Holy Spirit told me. Ayan, talaga naman. 3 in the afternoon, He will come back. Itulog mo lang ulit. Nanaginip ka kasi ang Biblia sabi, walang nakakaalam, maging ang anak ng tao, hindi nakakaalam. Sa oras, sa panahon ng pagbalik ng Panginoon. Mula pa noon, many preachers tried. Actually, pati si Martin Luther nagtry eh. Marami na kasi nakakatempt. Babalik na ang Panginoon. According to history, marami na talaga. Nag-predict. Ganitong araw, 2020 pa nga 202K ba yun? Sabi yun, darating na ang Panginoon. Kaya talaga nung pagsapit ng nung bagong taon, talagang takot lahat kasi magkakamatayan daw yung mga computer, mga gano'n, daming mga haka-haka May mga virus daw, tapos darating na ang Panginoon. Mga kapatid, hindi naman Di ba? Hindi naman 24 years na. Nakaraan, wala pa rin Di ba? Jesus said, no one knows the time of His return. No one knows. Walang nakakaalam. So we need to back to the original. Sabi natin, ad fontes. Ang ibig sabihin ng ad fontes is a Latin expression which means back to the source. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, lagi tayong, let us go back to the Scripture. Kapag may mga mali tayong practices and beliefs, let us go back to the source. Ad fontes. Yan ang shout of the reformers. Yan ang lagi nilang sinasabi, go back to the source. This is the essence of the Reformation. Reformation is not just about the reformers, but it is about the true gospel. Kaya ito, ngayon August is month of Reformation May Reformation month. Tamang-tama, sakto. Itong mga reformers na ito, ang shout lang nila, go back to the source. Kasi ang Katolisismo ng unang panahon ay talaga naman kung ano-anong pinagtuturo. Ang shout lang nila, let's go back to the Scripture. Ano ba yung, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo maliligtas. Yan ang lagi nilang sila. Bakit? They are just going back to the source. Kasi yun ang sinasabi ng Romans We will be saved through faith alone. In Christ alone, mga kapatid. Amen? This is the essence of Reformation. Be like Bereans. We should be like, go back to the source. Number 2, true gospel offends people. Medyo mahaba itong ating preaching. True gospel offends people. Una, true gospel. Ba't gano'n yata yung ating Iba yung font. True gospel offends people. People will get offended when you preach the true gospel. Truth hurts. Sabihin mo sa tabi mo, truth hurts. True gospel, meron ako Thank you. True gospel offends people. Nakaka-offend naman talaga ang katotohanan. Bakit natin sinasabi yun? Paul experienced persecution because his gospel is offending. 5:11 ng Galatians. Sabi niya dan, basahin natin. But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Then the stumbling block of the cross has been abolished. Di ba? Nakakaranas na ng persecution. Kung hindi, kasi nagpipreach siya ng anti-circumcision Hindi na sana siya makakaranas ng persecution kung umaayon siya sa mga Judaizers. Ang kailangan mo ganito, circumcision rite, para maligtas ka. Kung gano'n ang pinirich niya, hindi sana siya makakaranas ng persecution. But he is preaching the gospel, the true gospel, that we can be saved through faith alone. Yun yung pinipreach niya. He is experiencing persecution. The Judaizers are slandering Paul. Pinagsasabihan siya ng masasama. Yung tao na yan, ganito, ganyan. No? The Judaizers are slandering Paul that he also advocates salvation through observance of the Mosaic law, particularly circumcision. May nagsasabi, ayan si Pablo, kasama namin yan, napipreach din yan na kailangan mong sumunod sa Mosaic law. Pariseo nga yan si Apostol Pablo. May mga nag-slander sa kanya. Kaya sinabi niya, if I'm preaching salvation through circumcision, bakit nakakaranas ako ng persecution? Kung nagpipreach ako ng salvation through circumcision, hindi ako nagpipreach yan, sabi niyan.
Paul was being persecuted because of his preaching the true gospel, which is salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun yung pinipreach ni Apostol Pablo. 16 times, circumcision was mentioned in the book of Galatians alone. Puro circumcision. Kasi yun yung main topic eh. You can be saved through circumcision, right? Yun yung topic dyan. Some people will hate you for speaking the true gospel. When you speak the truth, meron kang merong kang mau-offend, mga kapatid. Galatians 4:16, have I then become your enemy? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatian, naging kaaway niyo na ba ako? Dahil sinabi ko sa inyo yung totoo? Diba? By telling you the truth. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Naging kaaway niyo na ba ako? Kasi may mau-offend talaga, mga kapatid, when you speak the truth. It is inevitable that some people will be offended when you speak of the truth because they want to live on their own terms. May ma-open talaga kasi sasabihin mo, kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Kailangan nating mamuhay ng tama sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, manampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Gusto kong mabuhay ng sarili ko. Ayoko na may Diyos. I want to live on my own terms. Kasi pag may Diyos ako, kinukonsensya ako eh. Pag wala akong Diyos, hindi ako nakukonsensya. Andiyan kayo, mga kapatid? So ayaw nila, mga kapatid. Na-offend sila eh. Gusto nilang mabuhay ng sarili nila. In short, they want to live to live in sin. In peace. In short, they want to sin in peace. They want to sin in peace. Gusto lang nila nagkakasala na mapayapa. Mapayapang nagkakasala. Walang pumupuna. Kasi kapag tinanggap ko yung Diyos mo, nag-faith ako kay Jesus, makukonsensya ako. Gusto ko malaya ako. They just want to live on their own terms. Peaceful sinning. Pero there's no such thing as peaceful sinning. When you incorporate sin in your life, destruction will come. Akala mo lang masaya, sa una lang masaya. If somebody isn't upset with you, sabi ni Frank Turek, ang ganda rin sinabi niya, kahapon ko lang yata ito nabasa. No? If somebody isn't upset with you because you are standing for truth and goodness and righteousness, then you don't even know you're standing for truth, goodness, and righteousness. Why? Because you are too silent. Ulitin ko, if somebody isn't upset, kung wala daw nagagalit sa inyo, dahil nagsasalita ka ng katotohanan, ng tama, ng katwiran, walang nagagalit sa inyo, abay baka hindi ka nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito. You don't stand for these things. Wala kang stand. You keep silent. Wala ka talagang ma-open kasi silent ka. Pero when you start speaking the truth, when you start speaking about goodness, righteousness, may ma-open at may open, mga kapatid. Be ready for that. Why is the true gospel offensive? Truth offends people because it confronts our sinfulness. Kapag pinreach mo yung salita ng Diyos, nakaka-offend yan kasi bakit daw? Kasi pinupuntirya yung ating mga kasalanan, yung ating mga sinfulness. People want comforting lies rather than unpleasant, painful truth. Mas gusto nila yung lies. Comforting lies. Nakaka-comfort. Mabait lang ako. I am good person. Comforting lies. But in fact, sinabi sa for all have sinned and fall short to the glory of God. Uy, nakaka-offend ka naman. Sinasabi mo kaming mga makasalanan. Di ba? Diyan kayo, nakikita niyo ba yung ibig sabihin? Nakaka-offend ka talaga. Sinasabi mo, sabi ng nanay ko, ang bait-bait ko. Comforting lies. Sabi ng 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is what? Folly to those who are perishing. Hindi nila maintindihan eh. Foolishness yan sa kanila eh. Kapatid. It's offensive. Sabi nga ni John MacArthur, if the truth offends, then let it offend. Bakit ka ayoko maka-offend, I will not speak the truth, I will not preach the gospel. Kasi baka may ma-offend eh. Baka ma-offend yung kakasama ko sa trabaho. Pag sinabi ko sa kanya, alam mo bang lahat tayo makasalanan? Baka ma-offend siya eh.
No? Pero sabi ni John MacArthur, let the truth offend. People have been living their whole lives in offense to God. Let them be offended for a while. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang ma-offend, mga kapatid. Try to preach today that Jesus is the only way. Jesus is the only truth. Jesus is the only source of eternal life. And many religions, philosophies, ideologies will be offended. Try mo. Lalong-lalo na sa Amerika, bawal na sabihin Jesus is the only way. No? Jesus is the only truth. Hindi. Wag mong i-offend yung ibang pananampalataya. Ganun ang konsepto nila, mga kapatid. Hindi, huwag mong sasabihin si Jesus lang. Don't say Jesus is Lord. You will offend other faith. No, mga kapatid. Our job, sabi ni David Alan Campbell, our job as Christian is not purposely offend anyone. Hindi naman natin purpose yan eh. Purpose ba natin maka-offend? Hindi mo purpose yan. Our job is to preach the truth. But if the truth offends, so be it. Kung nakaka-open yung truth, okay. Diba? But that's not your purpose. Those who do not want to offend people by preaching the truth do not deserve to be a servant of God. Kung ayaw mo maka-offend ng tao, ayaw mo magsalita ng katotohanan, you don't deserve to be a servant of God. Sabi nga nung iba, kung gusto mo lang pasayahin yung mga tao, mag-clown ka na lang. Nabasa ko sa Facebook. Ang gusto mo lang pala, pasayahin yung mga tao, ayaw mo magsalita ng truth. Ay, sana nag-clown ka na lang. Lagi silang masaya. Diba? Nakakalungkot, marami ng clown sa pulpit. Gusto lang magpasaya ng tao. Ayaw na magsalita ng katotohanan. Gusto lang, love, comfort, prosperity, blessing. They want only to please people rather than to speak the truth. Amen. They are more concerned of what would people say rather than what would God say. Ano kayo? Baka anong sabihin nila eh? Baka hindi na bumalik si sister, si brother eh. Bago pa naman pag sinabi kong, we are all sinners. Baka hindi na bumalik eh. Ay, di, mga kapatid. Ayoko mag-preach ng ngayon, ng gospel ngayon. Kasi maraming bago. Yun nga yung dapat eh. Maraming bago, i-preach mo yung gospel na tayo lahat pupunta sa impyerno kung hindi natin ipagkakatiwala ang ating mga sarili sa Panginoon. That's your opportunity. Hindi, yung muna, yung mga tungkol sa blessing, yung mga comforting message, kasi may bago. Para bumalik sila. Mali mga kapatid. Galatians 1:10, for I am now seeking the favor of men. Ito nga mga kapatid eh. Basahin natin. Sipo, upo kayo mga... Praise the Lord. Nakahabol po tayo. Praise the Lord. Praise God. Mas maganda po yun humahabol kaysa hindi pupunta. Praise God. Salamat po mga kapatid. Yan. Basahin natin, Galatians 1:10. Basa. For I am now, andyan ba? Sorry. For I am now seeking the favor of men or God? Or am I striving to please men? If we're still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. Sabi ni Apostle Pablo, ako ba'y tagapagpasaya ng tao? Ako ba'y namubuhay para pasayahin lamang ang tao to please men? Para sa kaligayahan nila? Hindi, para sa Panginoon. Ay ba, kung para sa kaligayahan lang ng tao, dapat hindi na ako naging servant ng Diyos. So we don't deserve to be servant of God kung tayo nabubuhay to please men. That's it, mga kapatid. Number 3, marks of a true gospel. Una, ano yung unang mark? Una, faithful to the source. Number 2, true gospel offends people. Nakaka-open talaga ang true gospel. Number 3, true gospel liberates people. Nakakapagpalaya. Ang totoong gospel. 4:8, sabi niya, formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. True gospel is liberating, and false, perverted gospel will enslave people. Galatians 5:1, for freedom Christ has set us free, stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Biruin mo, susunod ka sa kautusan ni Moises para lamang ikaw ay maligtas. Hindi ka maliligtas talaga. Diba? Kung yun ang basihan sa kaligtasan, kailangan ko una
circumcision rite. Pangalawa, ganito, ito mga to, gagawin ko. Ito. Abay, napakahirap nun. Slave ka, mga kapatid. Amen? If the gospel you receive or understood does not liberate you from a sinful life, you probably receive a perverted gospel. Kung yung gospel na tinanggap mo, hindi ka pinapalaya sa anumang kasalanan, mali yung natanggap mong gospel. Perverted gospel. False gospel ang natanggap mo. Some example of perverted gospel is number one, hyper grace. Taught by Joseph Prince. That say, you do not need to repent because of, for him, repentance is changing your view of God. Then He is loving and forgiving God. Yung hyper grace, mga kapatid, pag yun ang tinanggap mong gospel, ang sabi nila, ang turo nila, hindi na kailangan mag-repent sa iyong mga kasalanan. Bakit ka hihingi ng tawad? Save ka na. Bakit ka hihingi ng tawad? Pinatawad na lahat ng kasalanan mo. Mag-thank you ka na lang. Yun ang turo. Kunwari, biruin mo. Yun ang tinanggap mong gospel, hyper grace. Kapag nagkasala ka sa sarili mo, alam mo yung ginawa mo, ang sasabihin mo lang, thank you, Lord. Ano yung nasaan yun? Napakaraming scripture sa Biblia na kailangan tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangan isa-isahin. Malinaw yun, mga kapatid. Diba? But the Bible is clear that repentance is about surrendering to God and turning away from sin. Yung word nila ng repentance, hindi na daw yung repentance, hindi daw about sin. Changing your mind na lang tungkol sa Diyos. Ang word na repentance sa kanila, metanoia, ang ibig sabihin, dapat baguhin mo yung thinking mo about God. Dapat God is loving, God is forgiving. Ganun ang repentance sa kanila. Change your mind towards God. Ang biblical meaning ng repentance, change your mind concerning what? Your sin. Na ito'y kasalanan, labag sa kalooban ng Panginoon. Andiyan kayo, mga kapatid? Ano pa? Prosperity gospel. They teach that health and wealth is always the will of God, and believers, therefore, if you are not well and wealthy, there must be a problem in your faith. Yun yung sinasabing prosperity gospel. Ang kalooban ng Panginoon ay payamanin, pagandahin ang buhay mo, walang karamdaman. Yun ang mga prosperity gospel, mga kapatid. They teach that health and wealth is always the will of God. Yun ang will ng Panginoon, number one. Kapag hindi ka mayaman, di ba? Kung kung may sakit ka, ay mahina ang pananampalataya mo. Paano yung mga disipulo ng Panginoon sa Biblia? Mayayaman ba? Si Jesus, mayaman ba? Sabi nga ni Jesus, wala nga siyang unan wala nga siyang matulugan Yeah, kapatid? Dapat sana mayaman sila. Some of the proponents of this gospel are the late Oral Roberts, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Paula White, Ben Hinn. Yan yung mga nagtuturo ng prosperity gospel. Sila lang yung mayaman. Kung gusto niyo magbigay ng seed money, if you want to be blessed by the Lord, talaga namang, give your $100. Ikaw yung nanghirap, siya yung yumaman. Ikaw walang pamasahe, pero siya, may jet. Di na scam ka. Mga kapatid, prosperity gospel Na puro patungkol sa pagyaman, sa physical prosperity. Di ba? The prosperity gospel, sabi ni Shane DeMars, the prosperity gospel is exactly like marrying someone for their money. Di ba? Masakit Inasawa ka, pinagpakasal sa'yo, dahil, 5M, ano ba yan? Matandang mayamang madaling mamatay. Hindi, 4 lang pala. Matandang mayamang madaling mamatay. 4 lang pala, 4M. Yun yung prosperity gospel. Parang, nakipag-engage ka kay Jesus, sinanggap mo si Jesus, kasi sabi ni pastor, if you receive Jesus, He will bless you. Kaya, sige po, I want blessing. Mali. Tinanggap mo si Jesus dahil sa blessing. That's prosperity gospel that you receive. Jesus rebuked His followers when they were following Him for the wrong reason. John 6:26, sabi ni Jesus answered them and said,
truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. Nirebuke sila ni Jesus eh. O kayo, sumusunod kayo sa akin kasi sa feeding eh. Nakakain kayo sa feeding program, kaya kayo sumusunod sa akin. Pag wala ng feeding program, wala na. O kaya kapag pupunta ka dito dahil sa luto ni Sister Dan, kapatid, mag-repent ka na. Kasi may pagkain doon, mga luto ng mga kapatid. Aba, hindi. Mali. Nire-review ka ni Jesus. Amen? O, tapikin mo yung katabi mo. Hindi sa pagkain, nandito, Amen. For the wrong reason. The same thing with false gospel, false prosperity gospel. Pero mo tinanggap mo si Jesus dahil pagpapalain ka. Sumusunod ka kay Jesus pag may blessing, pag walang blessing, hindi na Jesus is Lord. Ikaw na, Jeffrey is Lord na. Ikaw na ang nasusunod, gagawin mo na yung gusto mo Di ba? That's prosperity gospel ang tinuturo ng prosperity gospel. Even the Lord Jesus Christ himself also said that the gospel he is preaching and that liberates people from the bondage of sin. John 8:31, sabi Jesus was saying to those Jews who had believed in him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. In context, Jesus was speaking about being slave of sin. Therefore, anyone who receives the true gospel will be liberated. Papapalaya tayo. Pero dati yung concept natin ng patungkol sa Panginoon, mali Mali yung gospel ng mga tinanggap natin. Pero kapag tinanggap natin ang totoong gospel ng Panginoon, palalayain tayo sa mga kasalanan. Sa gapos ng kasalanan sa ating mga buhay. John 8:34, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. You are not liberated yet from sinful lifestyle because you receive a counterfeit gospel and believe a counterfeit Jesus. Kasi ang paniniwala mo kay Jesus, labing lang. Mali yung mo. Wala na yung justice ng Panginoon. Ang concept mo lang sa Panginoon ay kailangan lang tanggapin si Lord bilang Savior. Paano naman yung Lord? Savior lang, tagapag-save mo. Pero hindi mo sinusunod. Mali yung natanggap mo sa Panginoon. Number 4, the true gospel transforms people. Ang totoong salita ng Panginoon ay nakapabago ng buhay. Paul was a murderer, a persecutor of the church. Galatians 1:13, sabi niya dito, for you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and try to destroy it. Galatians 23:24, but only they kept hearing, he who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy. Nakita niyo yung transformation sa buhay ni Apostle Pablo? Tinanggap niya yung tunay na gospel Dating siya? Murderer. Persecutor of the church. Pero anong nangyari dito? He is now preaching the faith which he once tried to destroy. Yung dati niyang dinidestroy, ngayon pinipreach niya na. Total transformation. 180 degrees transformation, mga kapatid. The true gospel does not just inform us, but it transforms us. We ought to examine ourselves if our life is being transformed by God through His truth. If not, we might not receive we did not receive the truth. Yet, the gospel we receive is counterfeit gospel. John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. The true gospel will transform us from glory to glory unto the likeness of Jesus Christ. Amen. Yung true gospel, binabago tayo araw-araw. Amen. Lastly, number 5, the true gospel glorifies God. Amen. The true gospel, ang totoong salita ng Diyos, ang totoong katotohanan na tinanggap natin mula pa sa Panginoon, mula sa mga disipulo, ay it glorifies God. Sa Diyos lang ang papuri, hindi sa tao. Kung yung gospel na nadidinig natin, yung preaching na nadidinig natin, gino-glorify ang tao lang, no? Ang naitataas ay pangalan ng isang tao, that's false gospel. We must always remember that the true gospel is God-centered and not man-centered. It is always about God. It is all about God. It's about
a certain person alone. Many contemporary churches are now becoming me-centered. Maraming mga churches ngayon, me-centered na eh. Oh, it's all about you. It's all about you. Oh. Magsisimula sa God loves you, siyempre. God loves. Totoo naman yun, mga kapatid eh. Pero kung hindi balanse yung pagtuturo mo, misinterpretation. Oh, God loves you. It is all about you. Di ba, nakiintindihan niyo ba? God will bless you. Puro you eh. Eh, nasan si Lord? Nandun sa labas ng simbahan. Wala si Lord. Many contemporary churches are becoming me-centered. Praise and worship sessions are becoming about us and not about God. Tungkol sa damdamin. Yung mga praise and worship ngayon po tungkol na sa sarili. Tungkol sa nararamdaman natin. People are coming to church to get something from God rather than give something to God. Yun yung sinasabi ko nung nakaraan, mga kapatid, yung tinatawag na consumerism mentality. Consumer mentality. Pupunta ako sa church. Para ano? Para ma-bless ako. Puro sa sarili. Paano naman i-bless si Lord? Paano naman purihin si Lord? Hindi, pupunta ako sa church kasi para, may libreng may pakape ron eh. Puro sa sarili. Para makatipid ako sa wala akong ngayon eh. Wala akong pang merienda ngayon eh. Puro sa sarili ang wala namang maganda, wala namang masama mga kapatid eh. Those are for you. We are serving the members of the church. That's good. Pero kung nagpupunta ka dito para sa sarili mo lang, mali yun. That's consumerism mentality. When we share the gospel, we must remember that our story is not the gospel. Kapag nagsishare ka ng gospel, nagsishare ka ng testimony mo, mga kapatid, tandaan mo yung testimony, hindi yun yung gospel. Kasi naiiwan na, alam nyo ba, ito yung naranasan ko sa buhay. Natapos na yung usapan nyo, hindi mo na-share yung gospel. Yung buhay niya, alam niya. Yung buhay mo, alam niya. Nabago ka. Ano ngayon? Nasaan yung gospel? Hindi naman ako naligtas. Nasagasaan. Diyan kayo mga kapatid. Pagkatapos mo i-share, ganito yung nangyari sa akin. Dati akong ganito, lasinggero. Ngayon, mas lasinggero na ako. Tapos paiyak-iyak pa, ganun, binago ako ng Panginoon. Nung nakakilala ko sa Panginoon, ganito nangyari sa akin, ganito nangyari sa akin. Naghiwalay na kayo, nasagasaan. Sayang yung opportunity mo. Because your testimony is not the gospel. Kailangan mo pa rin i-share yung gospel. It's not about you. The true gospel is not about you. It is about God. Galatians 2:16, yet we know that person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Hindi yan dahil sa ating mga mabubuting gawa. Faith is not work. Faith is about the object. Faith is not meritorious. Yung pananampalataya, hindi yan work. It is about the object of your faith, yung pinaglalagakan mo ng iyong pananampalataya. Kasi sinasabi niyo ba, hindi ba yung faith work yan? Mabuting gawa yan? Hindi mabuting gawa ang faith. Ang faith is about the object of your faith, yung pinaglalagakan mo ng pananampalataya, which is the Lord Jesus Christ. Faith is not work. Galatians 3:5-6, thus, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, do so by works of the law or by hearing with faith. Just as Abraham believed God and it was counted in him as righteousness. Yung pananampalataya mo, magiging matuwid ka sa harapan ng Panginoon dahil nanampalataya ka sa Diyos. Counted as righteousness. If we can be saved through the obedience to the Mosaic law, we therefore no need for Christ to die on the cross. Sabi ng Galatians 2:21, basahin natin. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Diba? Kung ang pagliligtas ng Panginoon ay sa pamamagitan ng sunod sa kautusan, ay parang walang bahala yung cross ng Panginoon, yung kamatayan ng Panginoon. Para saan pa yun?
Kung ikaw maliligtas ka sa paggawa ng mabubuting gawa, di ba? Yung Mosaic law, yung circumcision, para saan pa yun? Yung ginawa ni Jesus, you nullify the cross. Therefore, salvation is God's act of grace and mercy. We cannot boast anything before God. Anyone that teaches you can be saved by works is false, perverted, twisted, another gospel. Pag may nagsasabi po sa inyo, mga kapatid, ikaw, maliligtas ka. Magpa-member ka. Magpa-member ka dito, maliligtas ka. Sa INC, Incorporated. INC, Incorporated. Incomplete, INC. Magpa-member ka dito, maliligtas ka. Mali yun. Sabi ng Biblia, it's not about works. Yung membership works yan eh. Di ba, kapatid? Salvation is God's act of grace and mercy. Ephesians 2:8-9, dito tayo matatapos. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Ito yung lagi kong sinasabi. Kung maliligtas tayo sa pamamagitan ng kaligtasan, doon sa langit, mga kapatid, magyayabangan lang tayo eh. Pumunta tayo sa langit, Brother John, paano ka napunta dito? Mahaba ng kwentuhan yun. Di ba, kapatid, kung tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng mapubuting gawa, biruin mo, throughout eternity, nagyayabangan lang tayo. Ikaw naman, Brother Cesar, ano naman ang ginawa mo? Kaya ka na, kasi ganito. Naging mabuti ako sa mga mahihirap. Talaga naman, di ba? Ikaw naman, sis, nag-serve ako sa Panginoon. Nagginito. Puro yabangan lang eh. Kaya nga kapag punta natin sa langit, walang nagyayabangan. Bakit ka napunta dito? Sa biyaya ng Diyos. Kinahabagan ako ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Imagine, kaya inalinaw mga kapatid, it is by grace. It is a gift of God, regalo sa inyo ng Panginoon, ang kaligtasan. That's true gospel. Pag sinasabi sa inyo other way around, that you can be saved because of your works, that's perverted gospel. Amen? Let us conclude this message. Let us continue to seek and uphold the gospel of truth, which is God's power for the salvation of everyone who believes. We must reject any twisted gospel contrary to what the Bible says. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen? Let us all stand and we will pray.